Handa na po bang mabusog sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Sabi po sa Roma 15. Roma chapter 15 verse 5. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Narito tayong lahat nagkakaisa para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy po tayo nagpapalakasan. Amen po ba? Amen. Ang ating Diyos, dakilang Diyos ang nagpapalakas ng ating mga kalooban. Amen. Tayo po nandito sa ating tema na be bold, be brave, be courageous. Kaya tayo po manatiling matatag. Amen po ba? Amen. Manatiling malakas. Amen po ba? Amen. Malakas ang kalooban. Amen. Ipaglaban natin ang liwanag na dala ni Kristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, handa na po ba ang lahat? Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Makinig ang may Pandinig. Amen. O, ibigay po natin ang ating mga ibigay po natin ang pinaka-the best po natin, focus. Amen po ba? Mag-focus po tayo sa salita ng Diyos ngayong araw na ito pagkat napakahalaga ng mensahe ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. And dangwa po lahat po may hawak ng Biblia para po sa gayon ay nakikita at nababasa po ninyo ang bawat salita niya. Amen po ba? Amen. Sumabay po tayo sa pagbabasa po ng ating lingkod sa ipapahayag niya po ngayong araw to. Makinig ang may pandinig. Amen. Ang puso at isipan, itoon lamang sa salita ni Kristo. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Sa buhay po ng ating lingkod. I-welcome po natin, Apostle Mark Angelo Yanday Corneo. Hallelujah! Amen! Sa nga dyan, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi mo sa katabi mo, gising! Gising! Taringin mo yung katabi mo, naririnig mo ba si Pastor? Amen! Wala tayong mic ngayon. Amen. Kasi walang Kurente. kuryente. Ang power. Pero may power pa rin tayo. Amen po ba? Amen. Gagaling sa Diyos. Yung mic, kaya hindi siya gumagana kasi walang kuryente. Yung tao, paano siya gagana? Kailangan may power. Galing sa Amen. Diyos. Kapag hindi ka na dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos, wala ka ng buhay ngayon. Amen. Malamig ka ng bangkay. Hallelujah. Naunawan ba ninyo yan? Amen. Eh dahil gumagalaw ka pa, humihinga ka pa, kumikindat ka pa, Amen. kumakain ka pa, tumitibok pa yung puso mo, nandyan pa yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Di ba? Amen. Kailan nagsimulang gumalaw ang tao? Nung hinulmang putik. Amen. Pagkatapos niya hulmain yung putik, hiningahan niya. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ha? Kaya kapag hindi na gumagalaw yung katabi mo, tinan mo. Buhay ka pa. Ayan. Amay pa. Tinan mo kung gumagalaw pa yan. Gumagalaw pa. Tinan mo kung nakikinig pa yan. Amen. Baka mamaya hindi na yung nakikinig, wala na yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Lahat ng parte ng ating katawan ay binigyan ng kanya-kanyang trabaho. Amen. At ngayon, yung tenga, anong trabaho? Makinig. Hindi magsalita. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ibang kapangyarihan yan. Galing kay Satanas yan. Amen po ba? Amen. Yung tenga mo nagsasalita. Amen po ba? Amen. Makinig ang may Pandinig. pandinig. Kaninong katuruan yan kay? Kristo. Kristo. Kapag may napakinggan, May natutunan. kapag may natutunan, May sasagawa. kapag sablay ng iyong pakikinig, Sablay ang magsasagawa. Amen. Amen. Diba? Isado na ninyo. Sa paulit-ulit na ipinapaalala sa inyo ni Pastor yan, makinig ang may Pandinig. pandinig. Ano ang gagamitin? Tenga. Oh. Diba? Yan. Okay. Samahan ninyo ko baksan sa Lucas 18. Ang tanong, naririnig ba ako dyan sa likod? Amen. Naririnig ba? Hallelujah.
Muli, isang pagbati sa ating mahal na propeta, Josebina Riang Bonanza. Sigaw. At isa ring pagbati sa ating mahal na Senior Pastor Francis Riang Bonanza. Sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry, magandang umaga po. Ano man pang oras dyan, umaga, hapon, magandang panahon sa inyo. At siyempre, pinakamagandang batiin. Hallelujah. Sa lahat ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang ating Panginoong Yeshua. Hallelujah. Ang banal na Santong Espiritu na nag-uudyok sa iyo na huwag tumalikod, gumawa ng mabuti, sumunod kay Kristo. Kasi ang bad spirit, ang udyok niyan, taliwas sa udyok ng banal na Santong Espiritu. Amen po ba? Ang banal, dapat ma-discern mo yan. Ang udyok ng banal na Santong Espiritu, sumunod kay Kristo. Ang udyok ng masamang espiritu, sumuway kay Kristo. Amen po ba? Ngayon, anong espiritu ang tinanggap mo? Espiritu ba ng Diyos o espiritu ng sanlibutan ito? Hallelujah. Kaya dapat kung anong espiritong tinanggap mo, yun ang mag-reflect sa buhay mo. Amen po ba? Lucas 18, verse 18. Yan. Lucas 18, verse 18. Ano pong topic po natin ngayon? Tema? Mayaman. Yan, yan yun nandyan. Pero yung tema natin ngayon, basahin po natin. Be brave, be bold, be courageous. Sa madaling salita, maging matatag, matapang. Ay, yung be bold, parang hindi ako nagkakamali, parang maging walang hiya ka. Sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Sa paggawa ng matuwid. Po yan, yung walang hiya sa paggawa ng masama. Amen po ba? Yung nagnanakaw ka na, pinagmamalaki mo pa. Yung nananakit ka na ng tao, pinagmamalaki mo pa. Ay, may binugbog kami doon. Di ba? Iba po yun. Ngayon tayo, walang hiya tayo sa pagmamalaki ng ginagawa natin ay mabuti. Amen po ba? Ngayon, meron po ako ituturo sa inyo. Ito po yung pinamagatan kong hanggang saan ang tapang mo. Ano mo katabi mo? Tanungin mo hanggang saan ang tapang mo? Ito po yung tinuro ko na sa Ifugao. Hallelujah. Nung nandun po ko sa Ifugao, doon ko po siya unang itinuro. Siyempre, kung itinuro ko sila, mas lalong-lalo, ituturo ko po sa inyo. Ng mga anak ko sa pananampalataya. Amen po ba? Sino mo katabi mo? Matapang ba yan? Matapang ka ba sa paggawa ng mabuti? Matapang ka ba sa paggawa ng kalooban ng Diyos? Matapang na. Tanungin mo nga. Malaban. Ano malaban? Dapat tayo po ay lumalaban kay Satanas. Hindi sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya hanggang saan ang tapang mo? Hallelujah. Hanggang saan kaya ang pagsunod mo sa Diyos? Hallelujah. Baka matapang ka lang kapag mayroon pang laman si bulsa. Matapang ka pa kapag may laman pa yung bigasan mo. Matapang ka kapag, di ba? Amen po ba? Kaya hanggang saan ang tapang mo sa pagsunod sa Diyos? Amen po ba? Okay. Sabi dyan sa Lucas 18:18, manalangin muna tayo. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, Diyos ng Israel. Amang Diyos, patuloy po ako nagpapakumbaba, wala po akong may tuturo kung kayo po hiwalay sa akin. Amang Diyos, sa inyo po akong humihingi ng karunungan. Hallelujah. Nakatulad mo ng kay Haring Solomon. Na sa gayon ay makapagturo po ako ngayon
ng matuwid. Amen. Hallelujah. Hindi po ako magkamali sa aking pananalita, Yes, kundi ang Lord. lahat ng mapapakinggan nila ay kagamit-gamit. Amen. Magagamit po nila sa pag-unlad ng kanilang spiritual Amen. na pamumuhay. Amang Diyos, dalangin ko po na palambutin niyo po ang puso ng bawat isa ng sa gayon. Ito po ay madaling maararo ng inyong salita. Amen. Mataniman ng binhi. Amen. Hallelujah. Si Kristo po. Hallelujah. Nang sa gayon, ito po ay mag-uugat, Amen. tutubo, at mamumunga sa Amen. aming buhay. Yes, Lord. Makikita po ito ng mga tao sa aming pananalita, Amen. sa aming pag-iisip, sa aming paggawa. Hallelujah. Kami po ay magdiliwanag Amen. sa sanlibutan ito. Amen. Nang dahil sa inyo pong salita na Amen. natanim sa aming puso. Amang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang nagkakaisa po namin panalangin sa makapangyarang pangalan ng anak ko pong si Yeshua, naming tagapamagitan at tagapagligtas. Amen. Amen. Hanggang saan ang tapang mo? Amen. Amen. Matapang ka ba? Talaga? Malaba. O duwag ka? Yan. Wala pong tinawag ang Diyos para maging duwag. Amen. Lahat po ng Amen. tinawag ng Diyos, matapang. Amen. Amen po ba? Amen. Patay kung patay. Amen. Gutom kung gutom. Amen. Hirap kung hirap. Amen. Dusa kung dusa. Amen. Tiis kung tiis. Amen. Pero hanggang saan ang tapang mo? Amen. Hanggang saan ang tapang mo? Amen. Kakasta ka ba? Amen. Sa kalooban ng Diyos. Amen. Baka pinagpawisan ka lang, ayoko na. Nainitan ka lang, ayoko na. Napuyat ka lang, ayoko na. Di ba? Hanggang saan ang tapang mo? Sige. Ang title niyan, ang lalaking mayaman. Dito sa lalaking mayaman na to, sikat na sikat ito sa Biblia. Gas-gas na rin ito. Amen po ba? Lagi na rin naririnig ang katuroang ito. Pero ngayon, pinamagatan ko siyang hanggang saan ng tapang mo. Amen po ba? Amen. Okay. Verse 18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. Ulitin ko po. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. Pinuno ng bayan, maaring makapangyarihan ito. Pinuno ng bayan, maaring mayor ito. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Mayaman. May kapangyarihan. Ibig sabihin, may pera. Amen. Ang mundong ito, pag may pera ka, may kapangyarihan. Amen. Amen po ba? Amen. Ma-impluensya. Amen po ba? Amen. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Di po ba't yan din ang tanong natin? Amen. Ano ang dapat nating gawin para makamtan natin ang buhay na walang hanggan? Sino naman ang aayaw sa buhay na walang hanggan? Amen. Dito nga kapag nagkasakit tayo, naghihingalo, pinipilit nating mabuhay, di ba? Amen. Tutubuhan ka pa. Lahat ng gamot, isalpak sa'yo para mabuhay ka lang. Amen po ba? Amen. Ang buhay na yan, pansamantala lang yan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Pansamantala lang yung buhay na, pinaglalaban natin yan. Amen po ba? Amen. How much more pa kaya yung buhay na walang hanggan? Ipaglalaban mo ba yan? Amen. Gagawin mo ba ang lahat? Di ba pag magulang natin, anak natin ospital. Hanggat may pera tayo, hugutin natin yan. Amen. Mabuhay lang. Amen. Amen po ba? Amen. Pinaglalaban natin yung buhay na pansamantala. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Ang mas more pa kaya yung buhay na walang hanggan? Amen. Gagawin mo ba lahat? Amen. Makamtan mo lang yan. Amen. Gagawin mo ba lahat? Ngayon, doon papasok yung hanggang saan yung tapang mo. Amen. Para makamtan mo yung buhay na walang hanggan na yan. Amen. Amen po ba? Kasi itong mayaman, naghahanap siya noon. Amen po ba? Amen. Siguro sabi niya, nasa akin na lahat. May pera ako, magandang asawa, magandang mansyon, bahay. Siguro, wala pang kotse noon. Siguro, nasa akin na yung pinakamagandang langit ng kabayo. Amen. Amen po. Amen. Pero, naghanap siya ng buhay na walang hanggan. Kaya Amen. lumapit siya sa Panginoong Yeshua. Amen. Mabuting guro, anong dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Siguro sawa na siya sa buhay dito. Amen.
Sino dito sawa na sa buhay niya dito? Yes, Lord. Wala eh. Di ba? Hindi pa tayo sawa. Amen po ba? Amen. Ini-enjoy pa natin kumain ng fried chicken, Amen. ng barbecue. Masasarap ang pagkain dito sa mundo. Pero mas masarap po doon. Amen. Sino ulit? Amen. Di ba? Lagi natin sinasabi, mas maganda doon, pero walang gusto pang pumunta doon. Amen. Hindi pa sigurado. Amen po ba? Amen. Pero dapat umantong tayo sa level ng faith natin na talagang handa tayo. Amen. Na kahit kailan tayo mawala dito. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen. Hindi tayo takot mawalan ng buhay sa mundong ito kasi sigurado tayo na meron tayong buhay na walang hanggan kapag Amen. Diyos. Amen. Sumagot, verse 19, sumagot si Jesus. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Amen. Kulitan sa mga pinag-aawit natin kanina, di ba? Amen. Ang Diyos ko ay mabuti, napakabuti mo, kay buti-buti mo. Amen. Ang Diyos lang ang mabuti. Verse 20, alam mo ang mga utos. Ayan na. Amen. Ano yung tanong nung lalaking mayaman? Ano yung tanong niya? Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo naman, alam mo ang mga utos. Amen. Amen. Huwag kang mangangalunya niya. Amen. Huwag kang papatay. Amen. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. Amen. Sinungaling ka. Amen. Amen. Sinungaling si Barak. Expert ni Barak to eh. Diba? Amen. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magtatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama't ina. Yan po yung unang tipan na tinatawag. Amen po ba? Amen po. Amen. Na kapag na-perfect mo yan, ligtas ka. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag na-perfect mo yan, ligtas ka. Pero sabi sa Roma, wala kahit isa. Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, wala palang maliligtas doon. Amen po ba? Amen. Walang maliligtas. Kasi Amen. walang nakasunod eh. Amen. Ngayon, hindi bulag ang Diyos para hindi makita yun. Amen po ba? Amen. Pinaawaan niya tayo, kaya ang Diyos ay napakabuti. Amen. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para ipapatay sa Amen. mga kasalanan natin. Nakuha po ninyo kung gaano kabuti ang Diyos natin. Amen. Kung sinabi ko kayo, dapat maiimpyerno tayo lahat. Kung alam mo yan, Amen. dapat maiimpyerno tayo lahat. Dapat maiimpyerno tayo lahat. Pero dahil ang Diyos natin ay napakabuti, hindi. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Ngayon, anong dahilan para hindi natin siya sasambahin ng totoo? Amen. Kung alam mo ang Diyos ay napakabuti. Kaya ang tao hindi makapagsamba ng totoo, hindi niya kilala ang Diyos ay mabuti sa kanya. Amen. Binulag siya ng diablo si Satanas para hindi niya makita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Pero kapag nabuksan ang paningin mo, nakita mo, masama pala akong tao, may impyerno pala ako dapat, pero ang Diyos ay mabuti. Sabihin ko sa iyo, hindi mahirap lumuhod, hindi mahirap itaas ang iyong kamay, hindi mahirap ibuka ang bibig mo para magpasalamat. Amen. Pero hanggat hindi bulag ka sa katotohanan na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo, napakahirap. Amen. Napakahirap sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Verse 21, sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Amen. Ang tanong, totoo kaya? Sa palagay ninyo, ang Panginoong Yeshua
Siya po ang pinakamalaking, malakas na discerning spirit. Amen. Amen. Tandaan po ninyo yan. Alam niyang, nababasa niyang yung puso, isip. Amen. Ha? Amen. Alam niya kung talagang nagsasabi ka ng totoo. Amen. Alam niya kung nagsisinungaling ka. Amen. At na-discern niya ang mayaman na ito. Nagsisinungaling tong taong ito. Amen. Ha? Amen. Kaya, hanggang saan ang tapang mo? Amen. Oh. Amen. Hanggang saan ang tapang mo? Amen. Siguro, yan ang nabuo sa isip ng ating Panginoong Hesus. Hanggang saan ang tapang mo? Nasunod mo na pala yan, ha? Parang nagmamalaki ka. Yung ang yabang-yabang mo. Nasunod ko na yung mga kautusan. Amen. Ha? Amen. Amen. Ha? Pero, ang tanong, hanggang saan ang tapang mo? Amen. Amen. Nakuha ninyo? Amen. Amen. Kakasaka kaya sa ipapagawa ng ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, Panginoon, sinusunod natin. Amen. Amen. Ha? Amen. Ibig sabihin ng Panginoon, sinusunod natin. Amen. Amen. Ibig sabihin ng Panginoon, sinusunod natin siya. Amen. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Ibig sabihin, wala tayong karapatan tumawag ng Panginoon sa Panginoong Amen. Yeshua. Amen po ba? Amen. Kung hindi naman talaga natin siya sinusunod. Amen. Amen po ba? Itong lalaking mayaman ito, ang tapang-tapang lumapit. At ipinagmamalaki niya, nasunod ko na yan, yung mga binanggit mo. Amen. Amen po. Amen. Bisan, siguro parang ganyan din tayo. Pastor, ano bang dapat mong gawin? Amen. Kahit ang gawin mo. Pastor, nagagawa ko na yun. Amen. Nagagawa ko na yan, Pastor. Siguro magaan pa, kaya nagagawa mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga hanggang saan ang tapang mo eh. Kapag kaya mo pang gawin, kaya mo pang gawin. Amen. Kasi magaan pa sa'yo. Amen. Pero kung mabigat na kaya sa'yo, yung ipapagawa. Amen. Kaya hanggang saan ang tapang mo. Amen. Amen po ba? Ituloy natin. 21. Sinabi ng lalaki, ang lahat kong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Kaya, hallelujah. Amen. Verse 22. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus. Ayan na. May rebat ng Panginoong Yeshua. Yabang ka, ha? Subukan natin yung yabang mo. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Nakuha ninyo? Amen. Sabi ng lalaki, nagawa ko na lahat. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi mo pa nagawa. Amen. May kulang pa. Amen. Akala mo lang yun. Amen. Di ba? Amen. Akala mo lang yun. Isa pang bagay ang kulang sa iyo. Ano Amen. yun? Ipagbili mo ang lahat ng iyong Ararian. ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan Sa langit. sa langit. Nakuha po ninyo? Amen. Amen. Minsan ng tao, madali lang siyang sumunod pag magaan pa. Amen. Pero pag ang pinag-uusapan na, kunyari, mahal na mahal mo yung asawa mo. Sabi ng Panginoong Jesus, Amen. sino ang mas mahal mo? Asawa mo ako. Amen. Hanggang saan ang tapang mo? Mahal na mahal mo yung anak mo. Sino ang mas mahal mo? Anak mo o ako? Magiging matapang ka pa rin kaya? Baka sabihin niyo, hindi biblical yung sinasabi ko ha. Baka sabihin niyo, hindi ganyan ang Diyos. Ginawa ko ng Diyos yan kay Abraham. Amen. Amen. Hanggang saan ang tapang mo, Abraham? Amen. Ialay mo sa akin yung anak mo. Amen.
Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Kasi sabi niyo, sinungaling ka, pastor. Hindi ganyan ng Diyos. Magbasa kasi kayo ng Bible. Amen. Amen. Susubukan ka niya sa paraang mahirap sa iyo, hindi madali. Amen. Kaya nga pagsubok eh. Nakuha po ninyo. Amen. Kaya nga tinawag na pagsubok, mahirap. Amen. Meron ba yung pagsubok na kwan? Sa game, di ba sa game, sino dito nag-game? Amen. Oh. Di ba habang pa-level up, pahirap na Pahirap. mahirap. Amen po ba? Ganon din ang buhay Kristiyano. Amen. Kapag nakagraduate ka sa ganitong pagsubok, huwag mong expect na walang susunod na mas mahirap. Pahirap yan ang pahirap. Amen. Hanggang sa mamalayan mo, yung mahirap, madali na sa'yo. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. At kapag madali na sa'yo yung mahirap, dun ka na itataas ng Diyos. Pwede na to magamit. Amen. Pwede na to maging leader. Amen. Amen po. Amen. Pero kung ikaw yung ayaw mong humakbang pataas, minamahal mo, masarap dito sa level na to. Madali lang. Di ba? Amen. Sa level na to, di ba? Sa game. Sino yung nag-game? Ako, dati ako nag-game. Amen. Amen. Nag-enjoy ako dun sa level na kwan ng mga kalaban ko ikwan. Amen. Player. Mga pipitso game. Amen po, Mobile Legend. Amen. Yan, yes Lord. Yan. Ano yung pinakaunang level ng Mobile Legend? Epic glory. Ah, Elite. Warrior. O Warrior. Ikaw ay epic, tapos pupunta ka dun sa Warrior. Di ba? Amen. Epic ka, di ba? Epic. Amen. Pupunta ka ngayon sa era ng Warrior. Maunawan ng hindi nagiging. Mythical glory. Mythical glory ka. Amen. Ha? Tapos pupunta ka sa Warrior. Ngayon, ang yabang-yabang mo. Tinatrust talk mo yung mga Warrior. Gusto mo dun sa level na yun kasi ang kalaban mo, kayang-kaya mo. Ngayon, maraming Kristiyano ngayon, gustong-gusto nila sa level na ganoon. Amen. Kasi dun sila komportable. Ayaw nilang mag-level up. Amen. Mas Amen. gusto ko na lang na taga-upo. Gusto ko na lang na ganito. Ayaw ko na mag-level up. Kasi pag nag-level up, maraming problema, marami kang i-manage, marami kang iisipin. Di ba? Amen. Ngayon, hanggang doon lang ba ang tapang mo? Matapang ka lang kapag ang kinakalaban mo ay mahihina. Amen. Nakaupo ninyo? Amen. Kapag lumalakas na, umatras ka na. Kapag umihirap na, umatras ka na. Kapag nararamdaman mo na yung mga pagsubok, atras ka na. Hanggang saan ang tapang mo? Hindi ganyan ang Kristiyano, kapatid. Si Amen. Kristo ba umatras nung ipapako na siya sa krus? Hindi. Amen. Amen. Bago siya bumaba, alam niya na ipapako siya. Amen. Umatras ba siya? Hindi. Ang founder natin sa pagka-Kristiyano, si Kristo. Amen. Matapang. Amen. Amen. Siya nga ipapako, hindi umatras. Amen. Dapat Amen. tularan natin ng ating Panginoong Amen. Yeshua. Amen po ba? Amen. Hindi pa nga, hindi pa sabi sa Bible, hindi pa dumadanak yun, hindi pa tumatagas yung dugo natin Amen. sa paglilingkod. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi katulad ni Kristo, yung mga apostoles. Amen po ba? Amen. Pag-aralan natin yung buhay ni Apostol Pablo. Kung matindi, di ba? Amen. Ang tanong, umatras ba siya? Hindi. Di ba? O hanggang saan ang tapang ni Kristo? Hanggang saan ang tapang ni Apostol Pablo? Hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Amen. Amen. Ako po ninyo, Amen. Amen. naumpisahan na natin ito. Amen. Huwag nating hayaan na hindi natin makamtan ng ating gantimpala. Amen. Amen. Ang buhay na walang hanggan. Amen. Na hinahanap nitong lalaki na ito. Amen. Kaso, panunularan kaya natin itong lalaki na ito. Hindi. Ha? Na yung mga madadaling utos,
easy lang sa akin yan. Pero nung nilevel up ni Kristo Yeshua, ito na, Amen. nagawa mo na pala yan, dito ka na sa next level. Amen. Ang tanong, kakasa ka ba? Amen. Amen. Kakasa ka ba? Amen. Ah, Amen. o maduduwag ka, mababahag na yung bundot mo. Magiging, mahirap na yung kalaban doon ah. Atras na ako. Ay, dito madali. Ganun ba ang Kristiyano? Hindi. Dapat mahirap yung kalaban doon. Sugod, kasama ko ang Diyos. Amen. Di ba? Amen. Amen. Amen ba, Jimboy? Amen. Walang Kristiyano na duwag. Amen po ba? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Mawala na lahat ng mawala sa atin. Huwag lang ang buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang tapang na nagmumula sa Diyos. Amen. Mawala na lahat. Huwag lang ang buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng Diyos. Amen. Huwag lang ang Diyos mawala sa atin. Amen. Huwag lang ang Panginoong Yeshua mawala sa atin. Amen. Huwag lang ang Banal na Santong Espiritu mawala sa atin. Mawala na lahat. Huwag mong ipagpalit ang mas lalong mahalaga sa mahalaga lang. Amen. Yung mga bagay dito sa mundo, mahalaga yan. Pero huwag mong ipagpalit yung mas lalong mahalaga. Amen. Ano yung mas lalong mahalaga? Yung mga bagay na nandun. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ah, marami pong Kristiyano pinagpapalit ang Diyos sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. Ah, sa mga estudyante, may nag-alok sa inyo. Pag-aaralin ka namin sa ibang bansa. Sa yung sikat na para sa ibang bansa. Harvard University. Yan. Pero ang kondisyon, kasi yun eh. Kunyari ang Harvard University is Catholic siya. Catholic school siya. Pero ang kondisyon, kailangan mong tumiwalag sa pagka-born-again mo. Para makapag-aral ka doon. Huwag babalik doon ka sa Katoliko. Di ba? Ngayon, papasilaw ka ba? Hindi. Madaling sabihin hindi. Amen. Oh, sinasabi ko po sa inyo, prangkahan. Amen. Madaling sabihin hindi. Amen. Pero minsan dumarating sa buhay natin, Harvard na yun eh. Ngayon lang yan, babalik na lang ako pagtapos ko. Pero sa totoo lang, natuwa kaya ang Diyos. Hindi. Nakuha po ninyo, Amen. Amen. hanggang saan ang Tapang. tapang mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kung ganun ang mindset mo, babalik na ako. Pag graduate ko, babalik na ako sa pagka-born again. Ang tanong, ang delikado dyan, makabalik ka pa kaya? Amen. Makabalik ka pa kaya? Pinagpalit mo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Lalo't nakaalam ka na. Napuspos ka na. Di ba? Amen. Alam na alam mo na sarili mo, totoo ang Diyos. Tapos, totoo ang Diyos, pinagpalit mo pa sa peke. Ano Amen. yung mga peke? Yung mga bagay dito na nasisira. Amen. Ang Diyos, lahat ng, alam niyo ba lahat ng spiritual, hindi yan nasisira. Amen. Pang walang hanggan yan. Kaya nga hindi tayo pwedeng magmana. Yung katawang nasisira, hindi pwedeng magmana ng mga bagay na hindi nasisira. Kaya kailangan nating mamatay sa mundong ito para buhayin tayong mag-uli at yung buhay na yon na ibibigay sa atin forever na. Ngayon, kapag forever na yung buhay mo, wala nang kasiran ng katawan mo, katawang panlangit na yan, Amen.
pwede ka na magmana ng mga bagay na meron doon. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede ka rin magmana ng init Amen. doon sa impyerno. Amen. Amen po ba? Yung Amen. apoy sa impyerno, forever. Amen. Amen. Kaya ang gagawin din katawan sa iyo, forever din. Amen. Oh. Pwede ipamana sa iyo yung apoy ng impyerno. Amen. At pwede rin ipamana sa iyo yung mga bagay sa langit. Amen. Doon, wala nang luha, wala nang gutom, wala nang kalungkutan. Ngayon, doon sinubukan yung lalaking mayaman. Amen. Yabang-yabang yun, nagawa ko na yan lahat. Siguro taas na pa. Sabi ni Joel, nagawa ko ng hayuan ng kalawat. Ang tanong kung i-level up kaya, Amen. kakasa pa rin kaya. Amen. Amen. Ha? Amen. Ang sabi ng Diyos. Jomir, para ikaw ay talagang makasunod sa akin, kakapurin ka namin. Oh. Hanggang saan ang tapang mo? Amen. Di ba? Kaya lang, gusto ko maunawaan ninyo yung punto. Minsan, sumusunod tayo kasi kaya pa natin. Amen. Pero yung pagka hindi na natin kaya, susunod pa rin kaya tayo. Amen. Oh, narinig. Okay, amin daw. Kapon ka na, Jomer. Amen. Sa wato ka. Oh. Akala ninyo, nakakatawa yung sinasabi ko. Ha? Gusto ko lang maunawaan ninyo. Amen to ba? Yung Amen. punto. Dami siya ng tao, sumusunod lang siya kapag madali pa sa kanya. Amen. Pero kapag mahirap na, na. Hirap na. Hirap na. Hanggang dito na lang yung tapang ko. Sunod na ako. Amen. Atras na ako. Pero ang tanong, may duwag bang Kristiyano? Wala. Wala. Kapakapon na. Amen. Amen. Okay din ko, madaling sabihin. Mahirap gawin. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Okay, tuloy natin. Pagkarinig to, verse 22, pagkarinig to ay sinabi ni Jesus, ano yung narinig niya sa lalaki? Nasunod ko na yan. Amen. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. At ipamahagi ang pinagbilhan sa mga duka. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Utos po ng tao, utos ni Kristo. Utos ni Kristo. Utos ni Kristo. Ganyan po katindi ang katuruan ni Kristo. Kung pag-aaralan niyo yung 4 gospel, Mateo, Marcos, Lucas, 1. Huwag niyo Amen. binabasta-basta, nililiit-liit ang katuruan ni Kristo. Amen. Amen. Huwag niyo binabasta-basta. Matindi ang katuruan ni Kristo. Talagang tuturuan kanyang sumunod ng totoo. Amen. Amen. Hindi kanya i-baby. Amen. Amen po ba? Amen. Gagawin kanyang maalab na maalab sa pananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Ay, at yan ang sinisikap natin sa iglesyang ito. Amen po ba? Amen. Nagsusumikap tayo na umalab na umalab na umalab. Amen. Na humantong ang buhay natin, kaya nating bitawan lahat para lang makasunod. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag niyo sabihin, turo ni Pastor, turo po ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Turo ni Kristo. Sabihin niyo, sa demonyo na yata yung tinuturo ni Pastor ha. Hindi po sa demonyo yan. Nababasa po ninyo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Okay. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Amen. Ano pong nakikita ninyo dyan? Para ka makasunod kay Kristo, mayroon kang kailangang bitawan. Amen. Kung ang nagiging hadlang sa pagsunod mo, anak mo,
kailangan mo yung bitawan. Kung ang nagiging hadlang sa pagsunod mo kay Kristo, yung mga hayop mo, kailangan mo yung bitawan. Amen. Kung nagiging hadlang yung asawa mo, kailangan mo yung bitawan. Kung ang nagiging hadlang trabaho mo, kailangan mo yung Bitawan. bitawan. Amen. Iba-iba po tayo ng sitwasyon sa buhay. Amen. Amen po ba? Amen. May mga bagay na umahadlang sa pagsunod natin kay Kristo. Amen. Amen. At yung mga bagay na yan, kailangan pong bitawan yan. Kasi hanggat hindi mo yan binibitawan, hindi ka totoong mga kasunod. Amen. Amen. Amen po. Nakuha po ninyo? Amen. At yung sitwasyon ng mayaman na ito, nakita ni Kristo ang umahadlang sa kanya para makasunod ng todo yung kayamanan niya. Nakuha po ninyo? Amen. Nakuha po. Itong taong ito, may kulang pa sa kanya. Hindi pa niya kayang ibigin ng kanyang kapwa. Amen. Ano po niyan dyan? Nakuha ninyo? Ano yung napag-aralan natin nakarang linggo? Ang nagtipon ng marami ay hindi sumubra. Ang nagtipon ng konti ay hindi kumulang. Sabi sa pinag-aralan natin, mayaman tong lalaki na to. Amen. Ibig sabihin, sobra siya. Nakuha po ninyo? Amen. Sobra siya. Ngayon, kailangan niyang, ano yun? Itlog. Itlog na po. Nakapon na si Jomir. Ano yun? Ay, tayo yun. Sige. Amen. May na-deliver na itlog. Sige. Bao. Hanggang saan ang tapang niyo? Sige, karat nito. Magbigay kayo sa parat nyo. Hindi nyo direktang maamoy. Ito nyo ha. Babalikin nyo sa akin yan ha. Okay. Mga katao. Hallelujah. Saan tayo? Yung sa'yo ng tapa. 25. Verse 25. 20. Hindi pa. 22 pa lang tayo. Sa 22. Kala ko makakalusot. Sabi dito, ipagbili mo ang lahat ng iyong Alian. ari-arian. At ipamahagi ang pinagbilan sa Mahirap. mga dukha. Saan kaya ito mapasok na kautusan? Isa. Ayan, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya na yung sarili. Pero sabi ng lalaki na gawa ko na. Diba? Pero si Kristo discern niya. Amen ko ba? Saraan daw. Amen. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Ibig sabihin, bitawan mo muna yung umahadlang sa'yo Amen. bago ka sumunod. Kasi pag hindi mo binibitawan yung umahadlang sa'yo, ganun kasi yung faith mo eh. Aabante, atras, abante, atras, abante, atras. Kaya kailangan mo mag-desisyon, bibitawan ko na itong binabalik-balikan ko. Amen. Amen. Bibitawan ko na ito. Para tuluyan na akong umabante. Amen. Amen po ba? Pagkatapos sumunod ka sa akin, sabi ni Kristo. Kristo. Ngayon, nung narinig ng mayaman yun, ano? Nung narinig ng mayaman, ano Amen. po nangyari? Nakita ni Jesus, nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya. Ito pala, sa pagkatapos, verse 23, Amen. nung narinig niya
ang hamon sa kanya ni Kristo, anong reaksyon ng lalaki? Lungkot. Nalungkot ang lalaki nang narinig iyon sapagkat siya ay Pagkayaman. napakayaman. Amen. Walang pinagkaiba dun sa sitwasyon ni Jomer. Makinig po may pandinig. Amen. Amen. Yung lalaki nalungkot. Si Jomer din, nalungkot din siya. Amen. Sabi ni Jomer, napakaganda pa naman ng lahit. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Napakayaman ko pa naman tapos pagbibenta ko lang papamahagi ko. Amen po ba? Ang tagal ko yatang pinaghirapan yan. Sabi ng mga estudyante, nagsunog ako ng kilay para makuha ko yung diploma ko. Para makuha ko ang trabaho kong ito. Amen. Tapos, magre-resign lang ako para sumunod kay Kristo? Never. Amen. Amen. Sabi nung may mayaman, hindi. Ayoko nga. Sarap kayang kwan, humiga sa tutsun. Sarap kayang may aircon, sarap kayang kwan. Labis ako puno ng pagkain. Sarap kaya ng ganitong buhay. Tapos, isang iglap, iiwanan ko para sumunod kay Kristo? Hindi. Ayoko nga. Amen. Pero ang tanong, ganyan ba ang Kristiyano? Hindi. Ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Amen. Amen. Naging Kristiyano kaya itong mayaman na ito? Hindi. Amen. Hindi. Di ba? Kasi hindi siya sumunod kay Kristo. Amen. Amen. Ngayon, may viral sa Facebook eh. Magyayabang na naman si Pastor. May viral sa Facebook. Sino? Si? Dumadaan na yan. Hindi. Kasi ganito ang sistema ng Facebook ngayon eh. Kung ano yung viral, yun yung dumadaan. Hindi na natin makontrol si Facebook ngayon. Dati na-control natin kung ano yung pinapollow natin. Pero parang nag-update si Facebook ngayon. Kung ano yung viral, yun yung lumalabas. Amen. Kami po ba? May viral sa Facebook ngayon. Si Easy. Six Bomb Dancer. Amen. O, sino yung asawa niya? Si Pastor Alvin. Amen. Ano yung sitwasyon nila? Si Easy, six bomb dancer siya. Amen. Maganda ang karir niya. Amen. Sikat na sikat ang, siguro isang sayaw pa lang nila, 50,000 na. Ganyan ang sitwasyon ng six bomb dancer. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, dumating yung panahon na tinawag na siya ng Diyos. At ang sinisisi, ito si Pastor Alvin. Nakuha ninyo? Sino nakakasunod doon sa viral? Ay, viral. Paliwanag. Viral lang ngayon. Minsan yung viral, may aral. Amen. Ano ba? Huwag natin yung viral na kwan na walang aral. Amin po ba, may isa pang viral eh. Hindi ko lang sabihin, walang aral yun. Amen. Ito, may aral kasi itong viral na to eh. Amen. Si Easy, tinawag siya ng Diyos. Amen. At marami ng artista na ganyan na tinalikuran nila ang karir nila para sumunod kay Kristo. Amen. Amin po ba? Amen. Naging matapang sila, hindi katulad ng mayaman na pinag-aaralan natin ngayon. Amen. Naging matapang sila. Ngayon, kaya natin ito pinag-aaralan, ito mga na-viral na yan, na tinalikuran yung karir. Dapat natin panularan. Amen. Amen. Amen po. Amen. Nakita nyo naman, nabas sila. Amen po. Bakit? Ang ganda-ganda na ng karir mo. Bakit bumaba ka pa dyan? Ang raming nangangarap ng posisyon mo. Di ba? Amen. Ang daming nangangarap na sumikat. Ikaw sikat ka na, bakit umalis ka na? Amen. Hindi nila maunawaan yung mga bagay na spiritual. Amen. Amen. Hindi nila maunawaan na yung karir na yun hindi kayang ipangtapat sa buhay na walang hanggan. Amen. Pero
Si Isi, naunawaan niya. Buhay na walang hanggan, kapalit ng karir ko. Nakuha ninyo, kayang-kaya ko itong bitawan, kapalit ng buhay na walang hanggan. Amen. Amin po ba? Ngayon ang nasisisi si Pastor Alvin. Ang masisisi ngayon, ba't nandito si Piyang, si Pastor Alvin? Yes, Lord. Amen. Abay. Yan. Pag dumako si Pia Alvin, Bubuhayan ako. sa crossing, yung mga barkada ni Piyang na mga tumboy, sisisihin si Pastor Alvin. Amen. Dapat tumboy pa rin ngayon si Kikwan, si Piyang. Amen. Anong ginawa mo? Inilikuran kami ng kaibigan namin na si Piyang dahil sa'yo. Ayan. Yan. Ano sasagot mo? May damay yung Ganun yung nangyayari kay Isi ngayon, kila Pastor Alvin, yung asawa niya. Ganun yung nangyayari sa kanila ngayon. Viral sila ngayon, inuusig sila ngayon. Binabas. Amen. Hindi nila maunawaan yung mga bagay na mahiwaga. Amen. Hindi sila naniniwala na ang Diyos nangungusap pa rin sa panahon natin yun. Amen. Na ikaw ay tatawagin, bitawan mo yung bagay na yan. Sabi nga ni Vice Ganda, dati daw, ang 10 utos, ang utos daw, 10 utos lang. Ngayon, 11 na daw. Ginagawa ng katatawan eh. Ano yung 11? Mag-resign ka sa 6 bomb. Mag-resign yung trabaho. Dinagdagan daw yung 10 utos. Hallelujah. Ginagawa pang katatawanan. Patawaran sila ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Ay, si Pastor Novio. Maganda rin ang trabaho niyan. Naka-aircon. Dumating yan dito. Sobrang ganda. Ba't ngayon? Nangyari. Si Pastor Mark. Oh, glory to God yun ha. Glory to God sa buhay ni Pastor Novio. Glory to God sa buhay ni Pastor Mark. Sa buhay ni Isi. Si Pastor Mark. Yan na yung part ko eh. Kung si Isi, tinalikuran niya ang 6 bomb dancer. Amen. Si Pastor Mark, tinalikuran niya ang century tuna. Ang laki ng bigayan sa akin doon. Nakikita ko eh. Ipapakita ko lang yung abs ko. Ipapakita ko yung century to. Ito ang sekreto ng ating abs. Sino kaya yun? Direct from Pag-challenge po tayo passport. Yung kaliyan namin challenge. Di ba? Meron tayong kailangan talikuran Amen. para makasunod kay Kristo. Kristo. Joke lang po yun ha. At ito lang, at tinalikuran ko po yung trabaho ko. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen. Yung time na yun na tinawag ako, ang laki ng bigayan po noon sa trabaho namin. Isang patras ko lang ng kotse. Pito. Hindi pa tumatama. December po noon, December. Amen. December. Bigayan ng 13-month fee, bonus ng mga manager. Marami po kami manager kasi sa bangko kami. Maraming manager. At yung mga customer namin, mga bigatin. Amen. Yung mga nagbabangko sa amin, mga bigatin. Kaya naman pag nagbigay sila, nakasenyas na kami. Hindi pala ganun. Sa totoo lang po, yung isang araw namin sa pagpapatras pa lang ng pag-assist, malaki po. Pero nung tinawag kami, may bonus pa, may tinawag na po. Amen. Uwi ka na ng Bicol, Pastor Mark. Uwi ka na ng Bicol. Amen. Suko mo na ang buhay mo.
Amen. Amen. Uwi po kami. Amen. Amen po. Amen. Minsan kailangan mong wala pong pinagkaiba sa sitwasyon ko. Kaya pag dumating yung sitwasyon natin na katulad nung sa lalaki, hanggang saan ang tapang mo. Amen. Amen. Ulitin ko, iba-iba po tayo ng sitwasyon sa buhay. Amen. Meron tayong kailangang bitawan para makasunod ng totoo kay Kristo. Ngayon ang tanong, hanggang saan ang Sapa. tapang mo? Kaya hanggat hindi pa dumarating yung parte ng buhay mo na yun, magpakaalab ka na. Para pag dumating yung part na yun ng buhay mo, Amen. mapagtagumpayan mo yun. Amen. Amen po. Amen. Kaya ka lang naman hindi magtatagumpay kasi hindi mo pinagandaan. Amen. Itong lalaki nyo, akala niya handang-handa na siya, hindi pa pala. Nakuha po ninyo? Amen. Ang yabang-yabang niya, lalapit kay Kristo. Anong dapat kong gawin? Tapos nung sinabi, umatras. Amen. Tayo kaya, ba't tayo nandito? Para sumunod o umatras? Sumunod. Ang tapang-tapang natin, pupunta tayo dito. Ang tanong, talaga bang matapang tayo? Amen. Amen. O baka pag pahirap na, pahirap na. Yung mga punto. Baka pag nasisilip nilang wala nang bigas si Pastor. Kaya, Matapang lang sila kapag pag may nasisilip na. Wala pang bigas. Pero pag pero hindi po ganun yung mga kampon ng puntuan. Kasi pag nasisilip nila, Pastor, alis muna ako. Pagbalik, may dala na rin bigas. Amen. Amen. Glory to God dyan. Amen. Amen. Amen po. Amen. 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 Hallelujah. Doon nakikita yung pagtutulungan. Amen. Amen. Hindi lang palagi Amen. si Pastor. Amen. 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 Pero kapag meron naman si Pastor, sige. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Ayan. Lola Bensing, amen daw. Si Lola Bensing, ano na itutulong ni Lola Bensing sa iglesia? Sa Bulaga. may gulay. Tulungan system tayo eh. Amen. Siya yung kwan, yung, alam niyo po ba yung nagkwan ka? Nagbilad ka ng Palay. palay. Tapos may ahas kang ilalagay. Nakatali yung ahas. Tapos pag may lalapit na manok, si Lola Vincent, pinagtatanggol tayo doon. Amen po ba? Amen. 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 Pag nakikita niya, sinasakop na yung dapat bibilaran natin. Sabi niya, wag! Diba? Okay. Balik tayo. Hanggang saan ang Tapang mo. tapang mo? Sa panahon na pahirap ng sitwasyon, sa paglilingkod, nandyan ka pa rin kaya. Amen. Susunod ka pa rin kaya. Amen. Pinag-aaralan natin ito para tayo po ay talagang tumapang. Amen. Tayo talaga ay umalab. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Katulad ni Isi, sino pa yun yung komedyante sa social media? Si Jobert. Ayan. Oh. Bago siya naging Kristiyano, inaalok din siya ng advertisement. Pero tinanggihan niya na kasi yung advertisement na yun, may mga anak, sigarilyo. Diba? Pero malaking pera yun. Pwede mong sabihin, ngayon lang to eh. Diba? Pero tinanggihan. Nagiging matapang. Kasi Amen. bakit nagiging matapang? Mas lalo mo nakikilala ang Diyos. Amen. Pero kapag hindi mo kilala ang Diyos, naduduwag ka. Amen po ba? Amen. Okay. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, napakahirap, 24 po yan, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Langit. Diyos. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Hindi naman lahat ng mayaman ha. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi may mga mayayaman na kumakasa rin Amen. sa hamon ng Diyos. Amen po ba?
Pero yung mga mayaman na halos ayaw nilang malagasan ng kanilang salapi. Hindi ba? Amen. Ay katulad po ng lalaking mayaman na ito na pinag-aaralan natin. Amen. Amin po ba? Kasi Amen. may mga mayaman, todo support sila sa gawain ng Diyos. Amen. Kasi ang isip ng ibang mayaman, ako nga naka-earphone, i-earphone ko rin yung church. Ako nga, hindi tumutulo yung bubong ko. Hindi ko rin panutuloyin yung bubong ng church. Amen. Ganyan yung ibang mayaman, nakasuporta sila sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ganda nga ang bahay ko eh. Pagagandahin ko rin yung bahay panambahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. May mga mayaman na ganyan ang mindset nila. Amen po ba? Nakakasunod Amen. pa sila sa kalooban ng Diyos. Diyos. Amen po ba? Kapag may misyon, bumibitaw sila. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Amen. Ganyan. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo. Sa 25 po yan. Amen. Kaysa makapasok sa karya ng Diyos ang isang mayaman. Ibig sabihin talagang ang pinagdidiinan dyan, mahirap, napakahirap talaga. Amen po ba? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kailangan mong bitawan yung dapat bitawan para ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos. Amen. Kailangan bitawan yung mga nagpapabigat sa iyo. Amen. Ano yung mga nagpapabigat sa iyo, yung mga bagay-bagay dito sa mundo? Minsan hindi pa bagay-bagay yan. Mismong mga mahal sa buhay. Amen. Amen po. Amen. Yung mga mahal mo sa buhay, kailangan mong bitawan yan. Kung yan ang nakiking hadlang para makasunod ka kay Kristo. Mamaya, papaliwanag natin ng maayos. Baka sabihin ninyo, nagsisinungaling ako. Bigyan natin ng ebidensya mamaya. Galing din sa Biblia. Verse 26. Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Sila eh. Kasi, yung pananaw talaga ng unang panahon, pag nakasunod ka sa mga utos, maliligtas ka. Amen. Amen. Narinig nila, yung lalaki, nasunod ko po yan eh. Ngayon, narinig ng mga tao na kapaligid, nasunod na, tapos hindi pa maliligtas. Amen. Nakuha po rin nyo? Amen. Nagtanong ang mga taong nakarinig dito, kung gayon, sino ang maliligtas? Verse 27. Amen. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, ito na po yung laging naririnig niyo kay Pastor. Amen. Yung kapag imposible sa tao, posible sa Diyos. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Ano yung imposible sa atin? Yung maligtas tayo sa sarili nating pagsisikap. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kahit magsumikap ka ng magsumikap na magawa mo ang 10 Commandments, hallelujah, imposible yan. Amen. Amen po ba? Imposible na yan ang maging kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya nga lahat mai-impyerno. Dapat. Amen. Amen po ba? Amen. Imposible nating makamtan ng buhay ng walang hanggan sa gawain natin. Sa gawa. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Pero posible sa Diyos. Na Amen. kahit hindi mo nagawa ang 10 Commandments, posible sa Diyos na ikaw ay maligtas. Nakuha ninyo? Amen. Sino ang maliligtas kung gayon? Nakuha, Sino ang maliligtas? Amen. Meron. Kasi posible sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Pero may kondisyon. John 3:16. Amen. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, si Yeshua. Amen. At ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawain? Ano yung kondisyon? Sumampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Sumampalataya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong Panginoon? Susundin mo siya. Amen. Amen. Ang tagapagligtas, yung mga hindi mo nagawa sa kabila ng pagsunod mo, ililigtas ka niya doon. Amen. Nakuha po ninyo? Amen.
Amen po ba? Amen. Kapag tinawag ka ng Panginoong Yesus, sumunod ka. Amen po ba? Amen. Katulad ng lalaki ito. Pagkatapos mo may bentay, may pamahagi yung kayamanan mo. Anong sabi niya? Sumuway ka o sumunod? Sumunod. Ganyan po tumawag ang Panginoong Amen. Yeshua. Amen. Ano bang pagkatawag niya kay Simon Pedro, Apostol Pedro, habang nasa pangingisda sila? O, sumunod kayo sa akin. Ora mismo binitawan ni Apostol Pedro Amen. yung kanyang pangingisda. O ngayon, tanongin, yung viral ngayon, hallelujah, minamasama nila eh, di ba? Amen. Bakit tinalikuran yung karir? Ang ganda-ganda na. Ganyan ba talaga ang mga Kristiyano? Ang mga born again? Hindi kasi sila nagbabasa ng Bible. Amen. Amen po ba? Na si Kristo kapag tumawag, Amen. stricto. Sumunod ka sa akin. Iwanan mo yan. Sumunod ka sa akin. Amen. Walang lingon-lingon. Sumunod ka sa akin. Amen. Ngayon, bakit natin pinag-aaralan ito? Paghahanda. Amen. Paghahanda. Amen po ba? Amen. May kanya-kanya tayong time ng calling na ikaw ay tatawagin para maging full time. Amen po. Amen. Ngayon, hanggang saan ang tapang mo? Kapag tinawag ka na ng Diyos na mag full time, Amen. Amen. nasa ka kaya? Amen. Amen. Sabi ni Jimboy, marami pa akong alaga pastor. Marami pa akong mga tanim. Hindi pa ako nakapag-asawa pastor. Mag-asawa Amen. muna ako. Amen. May patay pa kami pastor. Ililibing muna namin bago masusunod. Ano sabi ni Kristo? Hayaan yung ilibing nila ang kapwa nila patay. Amen. Amen. Nakuha po ninyo? Hindi ka makakapag-rason sa Panginoong Yeshua. Amen. Pag-aralan nyo kasi yung ugali ng Panginoong Yeshua. Amen. Amen po. Amen. Pag-aralan natin. Pag-aralan nyo. Kayo mismo magbasa. Ganyan si ang Panginoon. Kung tumawag. Amen. Hindi niya sasabihin na kwan. O sige, bago ka sumunod, ilibing mo muna yung patayan. Bago ka sumunod, mag-asawa ka muna. Bago ka sumunod, enjoyin mo muna yung negosyo mo. Bago ka sumunod, enjoyin mo muna yung asawa mo ha. Magsawa ka na sa asawa mo, sumunod ka na sa akin ha. Ganun kaya ang Panginoong Yeshua. Hindi. Kapag tinawag ka, walang dahilan. Hindi mo pwedeng idahilan ang Amen. mga bagay-bagay sa mundo o kahit mga tao. Amen po. Amen. Ulitin ko, baka may kumukontra na yung isip niyo dyan, mamaya may ebidensya si Pastor. Amen po. Bubukatan ko kayo ng Biblia. Amen po ba? Verse 26. Nagtanong ang mga taong nakarinig dito, kung gayon, sino ang maliligtas? 27. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, imposible sa tao ang maligtas sa kanyang sariling gawa. Amen po ba? 28. Sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo. Hallelujah. Ayun, sinasabi ko kanina. Sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo. Iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Hallelujah. Glory to God. Ang iglesia pong ito, may ganoon po. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kaya yung ibang tao, hindi maunawaan yung iglesia ito. Bakit may bahay naman? Amen. Amen po ba? Oh, Pastor Rico. Oh, Sis Joey. Nakita niyo yung bahay ni Pastor TJ. Amen. Yan yung bahay niya dito ngayon. Maunawaan ba yan ng mga tao? Ang ganda-ganda ng bahay na nandun sa Kalawat. Pero, nandyan sila ngayon sa pagkakahipot-kipot. Amen. Parang squatter. Mauunawaan kaya yan ng mga tao na hindi nakaunawa ng
Biblia. Amen. Maunawaan kaya yan. Hindi. Kaya inuusig. Uusigin tayo ng mga taong hindi naman talaga nag-aaral ng Biblia. Amen. Ang ganda-ganda ng bahay niyo dun, tapos titira lang kayo sa ganyan. Amen. Di ba? Amen. Di ba? Oh. Eh, glory to God. Ganda-ganda ng buhay namin sa Pangasinan. Amen. Oh, sabi ni Jomer. Talagang si Jomer po, sabi niya, sumuko siya sa pagkain. Amen. Sabi niya, ayoko na. Pagkain na naman. Amen. Tapos titira ka dito sa Bicol. Hindi ko po hinahamak ang Bicol lang. Nagbibigay lang po ko ng comparison. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Hindi maunawaan ng mga tao. Amen po ba? Amen. Na maganda na yung sitwasyon mo, iiwanan mo para maglingkod kay Kristo at mahirap na sitwasyon. Amen. Nakuha po rin nyo? Amen. Pero ang kapalit noon, buhay na walang hanggan kasi. Amen. Amen ba? Amen. Buhay na walang hanggan kasi. Kung maunawaan niya ng tao, madali lang bitawan yung mga bagay-bagay na pinapalagahan mo. Amen. O kahit pa yung mga tao na mahal mo sa buhay, na umahad lang sa paglilingkod mo. Madali lang bitawan yan kung alam mo yung naghihintay sa'yo. Amen. Nakuha po ninyo, sabi ni Apostol Pedro, verse 28, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Bakit iniwan ni Apostol Pedro at ng mga apostol, ibang apostoles? Nakilala nila si Kristo. Amen. Amen po ba? Ito ang Mesayas. Ito ang tagapagligtas. Ngayon, nandito ka ngayon, kilala mo ba ang Mesayas mo? Ang magliligtas sa'yo sa apoy ng impyerno. Amen. Amen. Kilala mo ba? Amen. Kung Amen. kilala mo yan, madali mo lang bitawan yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Amen. Amen. Ha? Amen. Ito yung punto dyan eh. Kaya ka bang iligtas ng negosyo mo? Hindi. Kaya ka bang iligtas ng trabaho mo? Hindi. Kaya ka bang iligtas ng diploma mo? Nag-aaral ka? Kaya ka bang iligtas ng lupain mo? Ng kayamanan mo? Sa pag-uukumbaw? May mansion, may 5 bilyon. Oh, i-offer mo sa Diyos ngayon. 5 bilyon para maligtas ang aking kaluluwa. Papasa kaya sa Diyos yun? Oh, 1,000 hectares, maluwang ang lupain ko para maligtas ang kaluluwa. Papasa kaya sa Diyos yun? Hindi papasa. Amen po ba? Amen. Amen. Iyan nga ang pinapagbitawan ng Diyos sa iyo eh. Amen po. Amen. Amen. Nakuha po rin nyo. Amen. Walang pinagkaiba dito sa mayaman. Bitawan mo yung kayamanan mo para makasunod ka. Nakuha po ninyo. Amen. Ngayon, si Apostol Pedro, nagkaroon ng pagkakataon. Kami po ay iniwan namin yung aming mga karir sa buhay. Amen. Ano yung karir ni Apostol Pedro? Mangingisda. Amen po ba? Amen. Tinawag siya, Pedro, sumunod ka sa akin. Gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Hindi na isda ang uhulihin mo, Amen. kundi tao na. Ngayon, tanong sa inyo, handa ba kayong magpagamit sa Diyos? Amen. Amen. Oras na tawagin na kayo ng Diyos. Amen. Gagawin kitang mamamalakayan ng tao. At lahat Amen. naman tayo talagang tatawagin. Amen po ba? Amen. At ang pagtawag ng Panginoong Yeshua, sumunod ka, hindi sumuway. Amen. Amen po ba? Amen. Sumunod. Amen. Sayang ang dugo ko, sabi ng Panginoong Yeshua. Sayang ang dugo ko, ipambalita mo sa mga tao na yung dugo ko kayang iligtas Amen. ang sangkatauhan. Kung hindi mo ipapahayag yung ginawa ko sa krus ng Kalbaryo, sayang. Kaya nga tumatawag siya ng mga tao. Amen po ba? Amen. Hindi para umupo lang. Amen po. Amen.
sabi na Apostol Pedro kay Pablo, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Ibig sabihin, ang target, lahat dapat maging tagapagturo. Ano ituturo mo? Si Kristo. Amen. Yung ginawa ni Kristo sa Amen. ng Kalbaryo. Bakit kailangan mo ituro? Sayang. Yung dugo ni Kristo kung hindi malalaman ng mga tao. Sino ang gagamitin para ipaalam ang Ebanghelyo? Tayo. Amen po ba? Amen. Kailangan nating mag-level up. Amen. Dati taga-upo tayo, tagapakinig, taga-sayaw lang. Mamamalayan mo, alam mo nang ituro yung Ebanghelyo. Amen. At sa pamamagitan mo, may makakakilala na rin. Amen. 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 O, dati si Pastor TJ, taga-gitara lang yan. Diba? Amen. Pero nung nakaalam na ng Ebanghelyo, isinare niya na rin. Amen. Diba? Amen. O dahil na-share niya, may nakakilala din. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Ganun lang yun. Amen po. Amen. Hindi ka tinawag para taga-gitara lang. Hindi ka tinawag para taga-tamborin lang. Hindi ka tinawag para taga-linis lang. Amen. Gusto ng Diyos itaas ka. Amen. Gusto ng Diyos maging tagapagturo ka. Amen. Huwag mo sasabihin hindi mo kaya. Kasi kinaya ni Pastor Mark. Amen. Sa tulong ng Banal na Santong Espiritu. Glory to God. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Huwag mong sabihin hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsalita. Si Pastor Mark hindi rin po marunong magsalita. Nakuha po ninyo. Amen. Pero pag tinulungan ka ng Banal na Santong Espiritu, huwag kayong mag-alala kapag kayo ay tumatayo. Amen. Ang Banal na Santong Espiritu ang magsasalita sa inyo. Amen Amen. po. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen po. Amen. Okay. Verse 29. 28. 29. Malapit na po tayo matapos. Ayan. Sige. Sige. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, hallelujah, makinig ang may pandinig. Amen. Makinig ang may pandinig. Dinig. Mahalaga po ito. Makinig Amen. ang may pandinig. Kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. 30. Tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na Buhay. anong dahilan para hindi mo bitawan yung mga yun? Anong dahilan? Amen. Anong dahilan para hindi mo bitawan ng bisyo mo? Barap. Walang dahilan. Di ba? Amen. Kung ang kapalit niyan, buhay na anong dahilan para hindi mo bitawan ng boyfriend mo, girlfriend mo? Amen. Mga kabataan, kung meron kayong mga sikretong relasyon. Amen. Amen. Papil. Amen. Anong dahilan? Kung buhay na walang ganyan. Amen. Anong dahilan, Jason? Bitawan na. Para hindi mo bitawan yung malaki mong cellphone. Nanonood ka rin kay Iba na Anawi. Di ba? Amen. Amen. Ngayon, nalalaman ninyo, matindi po ang turo ni Kristo. Amen. Ano po ang vision natin? A church Believe. that believes only in Christ teaching. Amen. Umanda po tayo sa pag-uusig na hindi maunawaan ng mga tao yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Dagdagan natin. Lucas 14:26. 14. Para mas madiin. Amen po ba?
14. Lucas 14, 26. 26. Kung ang sino Lucas 14, 26. Hallelujah. Amen. Worship team. Tayo. Amen. Sabi po dyan, sabi dito, subalit, 26. Hindi. Ito, sa 25 tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming sumusunod kay Kristo. Tapos, nilingon niya. Yan. 25. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Nang panahon kasi na yan, viral din po ang Panginoong Yeshua. Amen. Viral din siya. Magaling magturo ang Panginoong Yeshua. Nagpapagaling, naggawa ng himala. Napatigil niyang alon, ganyan. Nakabuhay ng patay. Viral po siya noon. Amen. Ngayon, maraming taong sumusunod sa kanya. Ang tanong, lahat kaya ng sumusunod ay tunay? Hindi. Ano mga katabi mo? Tunay ka ba? Amen. Tunay ka ba? Amen. Kinig ka may pandinig. Tunay daw. Tanungin mo yung katabi mo. Tunay daw. Tunay ka ba na sumusunod? Amen. O baka kapares ka lang ng mga taong nandito na pinapasa natin? Amen. O baka nakikiusyoso kaya? Ano kaya meron dyan sa church niya? Amen. Amen po. Amen. Ang tanong, tunay ka ba? Amen. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Amen. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, Amen. asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Nakuha po ninyo. Amen. Amen. Kung mas mahal mo yung asawa mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mas mahal mo ang anak mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mas mahal mo ang, isa-isa natin, no? Ama. Kung mas mahal mo yung ama mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mahal mo yung ina mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mahal mong asawa mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mahal mo yung anak mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Kung mahal mo yung kapatid mo, hindi ka karapat dapat sa Panginoong Yeshua. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Nababasa ko, nababasa rin po ninyo. Amen. 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 O maging ang kanyang sarili. Amen. Kung mahal mo yung sarili mo, ibig sabihin, hindi mo kayang umalis sa comfort zone mo. Amen po ba? Amen. Kapag nasa comfort zone ka pa, madali lang sumunod. Pero kapag aalis ka na doon sa comfort zone mo, magugutom na ako eh. Mawawalan na ako ng magandang damit. Mawawalan na ako. Susunod pa rin kaya ako. Ibig sabihin, kapag iniisip-isip mo yung mga ganyan, mahal mo yung sarili mo kaysa sa pagsunod sa Diyos. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Eh lahat tayo, tinawag na maging alagad. Amen. Saan po yung nakasunod? Mateo 20. Gawin ninyong alagad ko. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Hindi sinabing, humayo kayo, gawin ninyong taga-upo lahat ng bansa. Sinabi ba ni Kristo yun? Hindi. Gawin ninyong alagad ko. Amen po ba? Amen. Gawin ninyong tagapagturo ng aking mga ginawa. Amen po ba? Amen. Ngayon, kakasa ka ba doon? Amen. Amen po ba? Amen.
Ngayon, meron ng mga pinanghinaan ng loob eh. Hindi ko kaya. Atras na lang. Ngayon, para hindi ka panghinaan ng loob, sayang, buhay na walang hanggan to eh. Hindi ako atras. Amen. Nakuha po ninyo mind setting. Amen. Kapag na ini-insist sa'yo ni Satanas, hindi mo kaya, tingnan mo yung price mo. Nakuha mo, Amen. yung price ko 5 million eh. Hindi ako atras. Di ba? Amen. Sa spiritual, yung price ko buhay na walang hanggan, hindi ako atras. Amen. Amen po. Amen. Amen. Mawala na yung mawala. Basta hindi lang mawala yung mas lalong mahalaga. Amen. Amen. Ano yung mas lalong mahalaga? Buhay na wala hanggan. Nakuha ninyo? Pag hindi mo alam yung mas lalong mahalaga, madali kang umatras. Amen. Amen. Pag hindi mo kilala ang Diyos, Ama, madali kang umatras. Pag hindi mo kilala si Kristo Yeshua, madali kang umatras. Kapag wala sa iyong banal na Santong Espiritu, madali kang umatras. Amen po. Amen. Amen. Ngayon, para makarating tayo doon sa ipinangako ng Diyos, kailangan bitawan ng dapat bitawan. Amen. Ngayon, dito ako magtatapos hanggang saan ng tapang. Amen. Glory to God. Okay. Yo.